depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Probably isa sa mga nakaka-confuse na side sa ex natin is yung hindi nila pag-amin. Pero kailan mo ba malalaman na kung ikaw pa rin or hindi na? At least man lang alam mo kung ikaw pa rin or hindi na. So let us see ang mga signs and possibilities na ikaw pa rin ang mahal niya. So here's my core claim dissection. Ang statement ko ay sinasabing emotionally attractive pero logically incomplete pa rin. Ang hindi niya pag-amin pero ikaw pa rin ang pinipili, pwedeng ibig sabihin is hindi siya invested enough, hindi siya willing mag-risk, at hindi ka pa niya priority. Pero meron siyang mararamdaman at meron pa rin siyang intention. So let's go ahead for the illusion. Ang katahimikan ay malalim. Hindi siya umaamin kasi malalim ang nararamdaman niya. Always remember, silence is often avoidance, not depth. Ibig sabihin, merong emotional suppression na nangyayari pero syempre, fear-based to at hindi love-based. Ayaw niya ng consequences, ayaw niya ng responsibility, at ayaw niya mag-commit. Pero meron pa ring depth or lalim ang nararamdaman niya. Pangalawang bagay na dapat i-consider is ego versus emotion. Yes, possible na may natitira pang feelings at may residual feelings pa rin at merong emotional memory kung tawagin natin. Pero mas mahalaga kung ano ang pipiliin niya. Kung hindi siya aamin, hindi siya kumikilos, hindi siya nag-i-invest, hindi sapat ang nararamdaman para kumilos. Ibig sabihin, kailangan nating ipa-feel yung depth na kaya nating ipa-feel, yung lalim na pwede nating ipa-feel, yung hook na pwede nating ipa-feel is start lang yan once na hindi na niya makuha ang buong attention natin at hindi na niya makuha yung love na binibigay natin dati. Once everything has been changed. Meron tayo dito na tinatawag na residual attachment or romantic intention. So, probably meron pa rin familiarity attachment. Maaaring na-miss niya yung routine mo, na-miss niya yung comfort sa'yo, yung presence mo, pero hindi necessarily ikaw bilang partner. Oo, na-miss niya yung routine, oo, na-miss niya yung comfort, oo, na-miss niya yung presence mo. Pero hindi ibig sabihin nun, nami-miss ka niya bilang partner. Na-miss lang niya yung routine mo sa'yo. And may ego attachment, gusto lang niya malaman kung may access pa ba siya sa'yo, may epekto pa ba siya sa'yo. Hindi na kasi love yung tawag dyan eh. Ang tawag na dyan is control checking. Gusto niyang i-check kung meron pa siyang control overall sa'yo. It's something like ganun. Binubullshit ka lang sa madaling salita. And last but not the least, yung tinatawag nating emotional leftovers. Lahat ng relasyon kasi may residue. So merong memories, merong habits, merong emotional imprint. Pero residue is not a direction. Ibig sabihin ng residue, yung leftover na natitirang pagmamahal. So, ang tanong, bakit ayaw i-admit ng ex mo ang mga bagay na to? Kasi hindi ito romantic mystery. Nagiging practical ito sa side niya. Obviously, ayaw ng commitment ng ex mo. Okay siya sa current setup ninyo na hiwalay. May ibang options na siya. At hindi ka niya enough para pilitin ulit or piliin ulit. Hindi ka enough para piliin ulit. Parang hindi ka enough sa heart niya para piliin ulit. Or ayaw niyang i-take risk yung ego niya kasi baka masaktan siya. Something like that. So kung gusto ka niya talaga, aamin din yan kahit meron takot. But here's the behavioral truth principle. Kumbaga sa psychology, wala siyang action, wala rin siyang clarity, at wala rin siyang direction. So ano ang magiging conclusion natin dito? Ibig sabihin, sa ngayon, hindi ikaw ang pinipili niya kahit may nararamdaman pa siya. So bakit kumakapit ang tao sa narrative na to? So hope, preservation. Kasi mas madaling paniwalaan na hindi lang siya umaamin kaysa tanggapin na hindi niya ako pinipili. Aminin na natin ang katotohanan. Huwag na tayo magkaroon ng hope preservation dito. Oo, hindi ka niya pinipili. Pangalawa is cognitive dissonance. Mas mahal ka niya dati at hindi ka na niya pinipili ngayon. Kaya huwag ka nang gumawa ng middle narrative na ikaw pa rin. Kumbaga, hindi lang niya yan inaamin as of now. At pangatlo naman is what we call emotional investment bias. Mas malaki yan na invest mo, mas mahirap kang i-let go. Ang belief na may meaning pa ito is actually completely useless na lang din. Kahit sabihin natin sobrang laki na ng invest mo, wala siyang pakialam sa bagay na yan. So the real question you should ask is,
ako pa rin ba? Hindi na yun yung tanong kung minahal ba niya ako. Hindi na yun yung tanong. Ang tanong is pipiliin ka ba niya ngayon? Love that is not expressed is really irrelevant. Feelings without action is completely powerless. So ano ang final verdict ko dito? So pwede kanyang isipin, pwede kanyang mamiss, pwede kanyang gustuhin in some level, pero hindi siya aamin, hindi siya kikilos at hindi rin siya babalik ng malinaw. Ngayon, ikaw ay merong option sa memory, pero hindi ka priority sa reality. So hindi siya aamin, this is not a depth, pero it's not proven sa dulo. Hindi mahalaga kung ikaw pa rin ang nasa isip niya. Kung hindi ka man niya pinili sa buhay niya, maaari naman tayong magkaroon ng improvement sa ngayon na maaaring magbago ng desisyon niya. At isa sa mga pinaka-final na magagawa natin as of now is just to relax. Bigyan mo siya ng counter life changes behavior. Ipakita mo sa kanya na nagkamali siya sa iniisip niya patungkol sa'yo, na you are really, really attractive at kailangan niyang gumawa ng paraan to chase you. And that is why NCR and strategic approach is still better than everything else. Yes, pwede kang magbalikan kahit hindi ka gumamit ng no contact rule. Pwede kang makipagbalikan ngayon, habulin mo siya at makiusap ka na balikan ka. Possible na balikan ka niya. Pero yung cycle na ginagawa ka niyang alipin at iiwan ka niya ulit, hindi rin kayo magtatagal sa madaling salita. Kasi babalik at babalik din yun. Yung pakiramdam na gusto ka niyang iwanan, yung pakiramdam na wala siyang respeto sa love na binibigay niya sa'yo, yung pakiramdam na siya yung top manipulator at siya yung narcissist sa relasyon ay mananatili forever. Kaya kung gusto mong tapusin at ikat ang bagay na yan, dapat hindi lang balikan ng inaasam mo. Dapat ang lagi mong inaasam ay magsisi ang ex mo. Yan ang laging priority at goal. Madali lang magbalikan. Anytime pwede kayo magbalikan. Pero pag nagbalikan kayo, magbabago ba siya? Hindi. Yung trato niya sa'yo, alipin pa rin. Yung trato niya sa'yo, ganito pa rin. Yung trato niya sa'yo, maliit pa rin. Hihiwalayan ka pa rin niya kung kailan niya gusto. Hindi natapos ang cycle. May sira ang relasyon pero inignore nyo lang tapos tinuloy nyo yung relasyon na hindi nyo ginagawa yung sira sa isang relasyon. So it doesn't fix the whole problem. Kaya kung gusto mong i-fix ang buong problema, kailangan magsisi ang ex mo. And in order for you to do that, kailangan mo ng life structure and balance. Nandito ang mga videos ko if you want to watch it. Or you can have one-on-one coaching in order for you na magkaroon ng step-by-step detailed kung paano gawin na pagapangin ng ex mo at pagsisihin pabalik sa'yo. Thanks for watching.